Ang hindi inaasahang magiging superstar ng San Antonio Spurs. Walang nag-expect pero nagkaroon ng Finals MVP, multiple All-Star appearances at 4 na kampyonato na nagpatunay na hindi lang siya basta point guard. Isa siyang leader, isang maestrong playmaker at simbolo ng determinasyon sa court. Mula sa pagiging batang French na punong-puno ng pangarap hanggang sa pagiging haligi ng dynasty sa Spurs. Balikan natin ang mga bagay na hindi alam ng ilan sa buhay at naging karir ni William Anthony Parker Jr. We're down. 3 seconds to go. Parker! Oh, mama! Tony Parker! Si Tony Parker ay ipinanganak noong May 17, 1982 sa Belgium, pero lumaki siya sa France kasama ang pamilya niya. Ang tatay niya na si Tony Parker Sr. ay isang dating pro basketball player habang ang nanay niya na si Pamela Firestone ay isang Dutch model. Ang unang sport na minahal ni Tony ay soccer. Pero nung minsang pumasyal ang pamilya niya sa lola niya na nakatira sa Chicago, doon niya napanood si Michael Jordan bilang global basketball icon. Dahil na-inspire siya kay MJ, doon nagsimulang mag-shift ang interes at pangarap niya maging isang magaling din na basketball player. Nasasabihan pa siya dating nangangarap ng gising dahil noon bihira pa ang European player sa liga. At lalong walang French na nakaangat ng ganoong kalayo. Hindi lang talent ni Tony Parker ang nagtutulak sa kanya para maging isang mahusay na manlalaro, kundi yung dedikasyon niya na mahigitan ng tatay niya at maging katulad ng idol niyang si Michael Jordan. Nang magsimula siyang magseryoso sa basketball, pinasok niya ang isa sa pinaka-prestihiyosong sports training sa France, ang INSEP Academy sa Paris, isang national institute para sa mga batang atleta na may talento sa sports, kung saan binigyan siya ng mas malalim na training at exposure sa laro. Dito niya na-hone ang kanyang speed at ball handling skills. Nakalaunan ay magiging trademark niya sa NBA. Habang nag-e-evolve ang laro niya sa France, napansin siya dahil sa galing niya sa point guard position, mabilis mag-drive, mabilis mag-desisyon at mahusay sa assist kahit na bata pa. Dahil dito, nagkaroon siya ng option na mag-college basketball sa US. Nakakuha siya ng interest mula sa malalaking programa tulad ng UCLA at Georgia Tech. Pero pinili ni Tony na manatili muna sa France at maging pro player agad para mas mabilis siyang mas ma-ready para sa NBA. Sa edad na 17, sumabak na siya sa French Top League kasama ang Paris Basket Racing kung saan nagsimula siyang maglaro ng senior level basketball habang nakikipagsabayan sa matatanda at mas malalakas na players. Sa una niyang season, hindi siya agad starter pero nung nabigyan siya ng pagkakataon, nag-shine siya bilang starter noong ikalawang season. Umaabot ng double digit sa points, maraming assists at steals at naging isa sa highlight prospect para sa NBA. Naglaro din siya sa French Junior National Team sa 2000 FIBA Europe Under-18 Championship. Tinulungan niya ang France na manalo ng gold medal at siya mismo ay tinanghal bilang MVP ng tournament. Isang malaking international achievement bago pa siya pumasok sa NBA. At dahil sa performance niya sa France, umangat ang pangalan niya at nagdesisyon siyang pumasok sa NBA draft noong 2001. Ang dating pangarap lang na parang imposible ay halos abot kamay niya na. At dito nga, napili ng San Antonio Spurs bilang 28 overall pick. Last pick sa first round dahil 29 lang ang team dati. Wala pang New Orleans, nasa Charlotte pa yung franchise. At forfeited ang pick ng Timberwolves noon dahil sa cap violation. Kaya sabi ko kanina, wala gaanong nag-expect na magiging superstar ng team si Tony Parker dahil bukod sa galing siya ng France, na wala namang kilalang magaling na player noon na galing France, hindi din ganun kaingay noon ang draft class nila. Mas madaming buzz kesa sumikat. Si Kwame Brown ang first overall pick noon. Sa training camp, binigyan siya ni Coach Greg Popovich ng pagkakataon na makipagsabayan sa mga Spurs vet. Nahihirapan pa siya noon sa physical defense sa simula. At sa unang season niya, si Tony ay una munang naging backup point guard kay Antonio Daniels. Pero sa ikalimang laro pa lang ng season, nakuha niya ang starting point guard spot. Isang malaking pagsubok para sa 19-year-old rookie. Naglaro siya ng 77 games na may 9.2 points, 4.3 assists at 2.6 rebounds. At pinangunahan niya ang Spurs sa assists at steals bilang rookie. At dahil dito ay napabilang siya sa NBA All-Rookie First Team. Siya ang unang foreign-born guard na nakakuha ng ganong honors. Isang magandang simula lalo na sa isang 28 pick. Hindi biro ang legacy ni Tony Parker sa San Antonio Spurs. Pagkapili niya bilang 28 pick noong 2001,
Halos walang naniniwala o umaasa na makakatulong siya sa pag-angat ng team. Pero sa loob ng 17 seasons, hindi lang siya naglaro ng NBA basketball. Binago niya ang dynamic ng Spurs dynasty kasama sina Tim Duncan at Manu Ginobili. Mula sa unang championship noong 2003 hanggang sa 2005 at 2007, taon-taon din silang nasa playoffs at nangingibabaw sa Western Conference. At noong 2007, pinatunayan niya na isa siyang clutch playmaker nang makuha niya ang NBA Finals MVP, ang unang European na nakakuha ng ganoong parangal sa NBA. Well, hindi naman perpekto ang isang Tony Parker. Nagkaroon ng kontrobersya sa karir niya nang minsang magkaroon siya ng issue sa asawa ng teammate niyang si Brent Barry. Nahuling nagpapalitan ng text, landian text daw, na nagresulta yun ng divorce ni Parker at ng kanyang asawa. Ganon din kila Brent Barry at sa asawa niya. Nagkaroon ng lamat ang mag-teammate at muntik nang magtulak sa Spurs para i-trade si Tony Parker sa ibang team. Pero buti na lang at di naman natuloy. Pero yun nga, divorce ang parehong kampo. Okay, tama na chismis. Hindi rin nagpahuli ang Spurs noong 2014 kung saan muli silang nag-champion sa finals. Pinatibay pa ang dynasty nila. Sa kabuuan, nakaipon si Parker ng 4 NBA rings, 6 All-Star appearances at napabilang sa multiple All-NBA teams. Nakapaglaro din siya ng 226 playoff games at nagpapakita ng unrelenting consistency sa postseason. Sa stint niya sa Spurs, nag-average siya ng 15.5 points, 5.6 assists na may 49.2% sa field. Inaangat pa niya ang mga numerong yan sa playoffs. Ang trio nila Duncan, Parker at Ginobili ay isang dynasty para sa ages. Hindi sila basta nananalo. Hindi nila namimiss ang playoffs. Tahimik na dinodomina ang liga. Pare-parehong mga walang angas, walang lamangan. Kung sino ang mainit, siya ang gagawa. Walang superstar treatment sa ilalim ni Coach Greg. Solid ang chemistry. Pag may failed season, Spurs historically preferred internal development at draft plus culture, hindi instant trade fixes, at nagtatag sila ng kultura ng winning sa Spurs na tatagal ng dekada. Pero hindi tulad din na Tim Duncan at Manu Ginobili na parehong nagretiro bilang Spurs legends, si Tony Parker ay umalis sa San Antonio pagkatapos ng 17 seasons ng dominance. Sa kanyang huling NBA stint, naglaro pa siya sa Charlotte Hornets sa 2018-2019 season. Nagbigay ng veteran leadership at nag-average ng 11.6 points at 4.5 assists. Doon pa naputol yung sunod-sunod na playoffs appearances niya. Sayang, after nun, inanunsyo ni Tony Parker ang kanyang pagre-retiro mula sa NBA matapos ang 18th season sa liga. Kasama ang 17th season sa Spurs at isang season sa Hornets. Noong November 11, 2019, ang San Antonio Spurs ay niretiro ang number 9 jersey ni Tony Parker bilang pagkilala sa kanyang legacy sa franchise. Siya ang 10th player sa kasaysayan ng Spurs na nakatanggap ng honor na yon. At hindi lang yon, si Tony Parker ay opisyal na na-induct sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame noong 2023. Pagkilala sa kanyang kahanga-hangang karir at impact sa laro. So, any Tony Parker fan here? Ano ang best moments niya para sa'yo? Ikaw naman ang magkwento sa comment. Pa-like and share na din ang video. At baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para updated ka sa mga susunod pang NBA kwentuhan.